ay matanda na. Sana Ako po si Jero Max Parungaw Laurel. Mahilig ako kumanta, mahilig ako sumali sa mga singing contest. Ang library, isa sa mga nasalihan ko before. Kaya nung nag-decide na ako mag-singalong master, tinulungan ako ni Tere Honor hanggang sa nagkikaibigan ko ang may-ari, si Mamo, Alro de Real. Pag nasintablado ka, iiwanan mo yung personal mong buhay. Pakita mo kung ano meron ka na para ibigay sa kanila. Hello po. Magaling siya, in fairness. Totoo naman, di ba? O sige, okay na Masarap yun. kasi siya kaduin pag kumakanta. Yung mga kanta alam niya rin kasi. Opo, kahit po yung luma, kahit ako bata, alam po yung mga luma, pero yung mga bago hindi niya alam. Yun ang problema. I'm Nolly R. Talaman, a.k.a. Yuri. Actually, hindi naman po talaga ako, literal na komedyante. Kumakanta po talaga ako. Dahil nakita po ako ng may-ari, kinuha niya ako, inadapt niya ako bilang isa sa mga miyembro ng library. Pag ako sumaya, super. ang mag-best friend po sa harap at likod ng entablado, sina Jero Max Laurel and Nolly Palaman, also known as Nuri. Hindi ko na sabihin mo, a.k.a. Also known as Hello po! Nuri! The library, anybody home? Hello po! Okay, wala sumasagot. Ano sabi mo? The library, anybody home? Anybody po? Wala talaga. Hayaan mo na. Hello, Pati Sawi. Hi, Hello po. Hi, Nuri, hello! Kilala kita. Opo. Ayan. Nuri, alam mo, kamukha mo si Mariah Carey. Ay, thank you po. Diba? Parang hindi naman po. Oo, Thank hindi. you. Nire-remind niya ako. Totoo, lagyan mo ng wig. Ay, Siyang, ay, di ba? No, di ba? Yeah. At least may Okay. ka na nagsalita. Oh. Oo. It's a pleasure. Salamat po. Kala ko po si Jinky Oda. Ikaw naman. Ako maniniwala. Pero Marami pa si, rin ako. si Jero Max, miyembro rin to ng ng Guadings po. ng Guadings na ilang beses. Suki ko sa Sharon noon. Anyway, gaano na kayo katagal magkaibigan? Kasi best friends kayo, di ba? Bali po, actually, more magkatrabaho po. Pero po, mas naging magkaibigan kami kasi kahit di kami nagkikita, alam na namin mata lang. Ang kakaintindihan Opo, na. Kakaintindihan na kami. Oo. Alam niya kung kailan ako malungkot. Alam niya kung kailan ako naiinis. Kasi nagsishare din po siya sometimes ng mga problema sa akin. Pag masaya siya, sinasabi niya. Tapos masaya rin ako kasi pag masaya siya, nagsishare siya. Pag di ako masaya, hindi ako nabibigay. Hindi naman. Bibigay mo rin, syempre. Pera naman pala ang nito. Mahirap naman to. Hindi, joke lang. Okay, si Nuri, nabugbog ka raw ng tatay mo nung malaman niyang bading ka? Opo, Tishawi. Pakikwento naman sa amin. Opo, kasi po bata pa po ako na nanonood ako ng favorite ko po nga. Palabas si Bong Revilla po kasi yung favorite ko dati. Naku, oo, si Senador, okay. Opo, tapos po nasa TV siya. Tapos kasama ko po yung mga pinsan ko, kasi mga kaibigan ko mga babae. Hindi mo alam tatay mo nandun. Hindi ko po alam. Anong Tapos, nangyari nung paglabas ni Bong Revilla? Hinalikan ko sa TV. Kasi ang cute-cute niya eh. Sabi ko, kasi bata ko, uy, crush ko po yun, oh. Tapos sabi ng mga friends ko, uy, Harry, kiss mo siya. Kiss ko po siya sa TV. Tapos nahuli po ako ng tatay ko. Tapos anong ginawa sa'yo? Hinila ka? Hindi, sabi ko, hoy, ang ginagawa mo sa TV? Ba't mo inahalik ka yung TV? Sabi ng tatay ko po. Tapos nakita ko, ay, uwi ka sa bahay. Kumuha ng yung panungkit, ng malaking panungkit. Ginagawa ko, bakla ka. Sabi ng tatay ko. Akala ko, Opo. pugita ka. Kasi alam mo na sabi ko, Inutusok eh. Ihawin. gagawin nga po ako inasal eh. Laki po nung ng panungkit, tinutusok ako. Sabi ko, hindi po ako bakla. Ganun lang, iwas lang po akong ganun. Hindi po ako Opo. bakla. Babae ako. Anyway, for Jerome naman, maliit ka pa nung hindi ka kilalanin ng iyong ama, di ba? Although ginagamit mo pa rin yung apelido niya. Opo. At saka sa buong pangalan naman ni Jerome, malalaman natin kung sino na, okay, na artista rin nung araw. Nakaranas ka rin ba ng hindi magandang pagtrato mula sa, mama mo at sa ilang mga kamag-anak mo? At anong feeling nito? Wala nga nang bubog sa yung lalaki, subalit. Babae po siya pero ugaling lalaki. Mama. Mama ko po. Kasi dalawa lang po kami lagi sa bahay.
bukod sa katulong. Only child ka ba? Opo. Tapos po yung may ugali po kasi sila parang Kastila. Yung parang Strict. Oh. stricto. Tsaka traditional. Pagpalo talaga, palo. Hindi patpat. Lubid kung lubid. O kaya, 2x2. Mamimili ka nga eh. Ano gusto mo? Ibon o eroplano? Ano ibig sabihin? Pag ibon po, lubid. Ibig sabihin, Yung pamamalo sa'yo. Pag aeroplano, tabla talaga. Ganun po. Ganun po yung kinalakihan kong surrounding. Kahit sa mga kamag-anak. So, anong nangyari sa'yo, Jerome? Kasi 12 is a very young age, di ba? Lumayas ka na. Saan ka napunta? Sumama po ako sa katulong namin. Okay. Yung katulong ko po namin ang mismo naawa na sa akin sa nakikita niya. Minahal ka? Minahal po ako. Kaya medyo napatira po ako ng bandang Nueva Ecija. Although yung katulong po na yun ay napakabait, pero ang buhay po nila ay salat din po. So natuto po ako magbuhay bukid. Nagtanim ako, nag-araro. Mas masaya ka? Mas masaya nga lang po ako. Kaya lang po, ando pa rin yung parang, hindi naman nila ako anak eh. Kinupkup lang nila ako. So ang hinahanap ko po talaga, pamilya. Napatawad ka na ng mama mo mula noon? Noong 1999 po ay bumalik po ako sa kanya. Ilang Meron taon ka na? Mga ako na po siguro, mga 20 plus na po. Malapit-lapit na po siyang mamatay noon. Doon niya po ako tinanggap ng buong buo na kung sino talaga ako. Paano? Kasi pawala na siya. Hindi naman po siguro, baka iniisip niya na sa tagal din ng paghiwalay namin, nakita niya na nakasurvive ako sa buhay na meron ako. Tsaka matino naman yung buhay mo noon. 12 ka, natuto kang magtrabaho sa may bukid. Tapos, Marami po. in between kung ano-anong trabaho? Trabaho. Kung ano po trabaho. Naging boy po ako sa Baclaran. Tapos, May nagpaaral po sa akin doon. Tapos may nakilala pa ako isang mabait na tao hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin siya. Siya na po nagtuloy-tuloy ng pagpapaaral sa akin. Hanggang sa pinaka-last po talaga na naging nakatulong sa akin, ang The Library po. tapos nakatapos ka ng kolehiyo? Opo. Hindi natin alam yun pag nagpapatawa si, di ba, si Jerome. Okay. Sa kabila naman ng mapapait na karanasan, Yuri, pinili mo pa rin na tumayo bilang breadwinner ng pamilya nyo. Opo. Di ba? Kumusta na ang relasyon mo ngayon sa iyong daddy at sa iyong pamilya? Okay na naman po, natanggap na rin po nila ako. Kasi po, kasi katulad po ngayon, ako po yung tumutulong breadwinner sa family. na eh. Opo. Kasi At saka mahal ka rin. salamat po. Naramdaman ko rin po yun eh. Tapos po, ngayon po ako yung tumutulong sa family pag kailangan sa bahay. Kasi umupahan din po sila eh. Kasi before po, wala po kami sariling bahay, squatter area po kami nakatira. Tapos na-demolish po yun. Tapos, sabi ko sa sarili ko na pag dumating ang panahon, pag nakapagtrabaho ako, isasakripisyo ko ang lahat para sa family. Hahanap ako ng sariling bahay para po, pag dumating po yung panahon, doon ko po sila ititira. Nangyari na? Ngayon Or- po, nakakakuha po ako ng bahay. Nakakuha ka na! Opo. Praise God! Po. Tapos po, hinuhulugan ko pa rin po siya. Pero hindi ko po pinapalilipat yung family ko kasi gusto ko muna, pag lumipat sila doon, kompleto na po yung gamit, yung bahay po po. Napakabuti mo ng mga anak. Opo. Nakita nyo kung ano anak nyo nga, tunay na lalaki, tapos kriminal naman. O yan. Jerome and Yuri, maraming salamat sa Salamat inyo. po. Thank you you po. for sharing yung inyong mga, hindi lang yung masasayang chapter ng buhay ninyo, kundi yung Opo. talagang pinaghirapan nyo, pinagdaanan nyo. Kasi alam nyo, pag ganon, tumataas ang respeto ko sa taong kausap ko. Talagang, thank you Lord for this show talaga. Dahil pinapanood natin, Thank you po. pinagtatawanan lang natin. Yung pala, ma-appreciate namin lalo kayo, yung paghihirap nyo sa pagpapasaya sa amin. Dahil alam namin yung mga background nyo. Maraming salamat sa Salamat inyo. po. God bless you. Thank you po. Okay? Thank you po. Pero syempre po, hindi pa rin kami papayag na hindi marinig ang boses nyo na gabi-gabing nagpapasaya sa napakaraming tao. Okay, biritan portion tayo na with Nuri and Jerome!